Ya isek ya denjang. Ya denjang kapchagya. Yes, denjang. Yan yung isa sa mga expression ng mga Koreans na madalas mong maririnig pagka medyo exaggerated silang magkwento. Para bang nagugulat sila o sobrang excitement nila sa pagkukwento, napapadenjang sila. Actually, yung salitang denjang is Korean expression siya na may katumbas na pagmumura sa atin. Pero don't worry, expression lang nila yun. Parang sa Pilipinas din, pag nagkukwento tayo, sasabihin natin, ay po! Ang ganun lang, expression lang nila yun, don't worry. Pero yung denjang na ikukwento ko sa inyo ngayon ay talaga namang napakasarap pero mapapamura ka sa amoy nito. Nakaamoy ka na ng nabubulok na kawayan, yan naman yung nabubulok na paa o medyas. Pwede namang nabubulok na ingron. Talaga ma-explain yung tamang amoy, kayo na lang ang bahala. Denjang kasi is fermented beans yan na pinaniniwalaan na 57 BC pa lamang ay ginagawa na ng mga Koreans. Ito, yung fermented beans o denjang. Oh, heaven. Gago! Yung pagpe-ferment ng beans o tinatawag nilang denjang ay ginagawa pa noong pang 57 BC, napakatagal na panahon na. Tinuturing nila ito na traditional Korean delicacy, talagang napakasarap. Doon sa mga mahihiling mag-tour dyan, kung kayo ay mag-tour dito sa Korea, ay highly suggest na itry nyo yung chunggukjang nila o denjang jjigae nila para mas makilala mo yung totoong kultura ng Korea at para maamoy mo yung mga Koreans. No, kidding aside. Actually, ang putahe na to ay inaalagaan at iniingatan ng mga Koreans kasi ito ay maituturing na bahagi na ng kultura at kasaysayan ng Korea. Ito lang, bihira na lang yung mga restaurant o mga sikdang na nag-serve nito. Dadayo ka pa sa mga probinsya para matikman mo yung authentic taste ng denjang o chunggukjang. Ako personally, nung isinama ako ng boss ko sa isang malayong probinsya para lamang matikman ko o matikman namin yung isang authentic na lasa ng denjang, yung unang pagkakaamoy ko talaga rito is amoy ingron. Amoy ingron. Nung tikman ko to is wow, solid. Yung parang tipo na busog ka na ikakain ka pa kasi parang sinusubuan ka ng iba na at hindi ka makakatanggi. Iba na at hindi ka makakatanggi. Sana all. Yun naman talaga tayo, di ba? Kung ano yung mabaho, yun yung masarap. Try nyo lang. Ganun naman talaga dapat eh. Ako nakarinig na rin ako sa ilang lugar dito sa Asia. Kung gusto mo talagang makilala ang kultura ng isang lugar, dapat unang-una mong gawin is tikman yung mga traditional na putahe doon sa bansa na gusto mong kilalanin. Dahil sa pagkain pa lamang, makikilala mo na ang kultura ng isang bansa kung saan sila nagmula.